birthday celebration ni Kim Chiu, eksklusibo sa family ng Kim Pao. Well, abotenga lang naman ang ngiti ng mga fanay dahil sa mga ulat na magkasama umano si Kim at Paolo Abilino sa birthday dinner ni Chinita Princess. Ramdam nga rin umano ng mga taga-suporta na very intimate dinner party ang kanilang atake kung saan mga malalapit labang ang imbitado rito. Siyempre hindi na siya umano dahil nakita naman natin magkasama sila, 'di ba? Tsaka bumati na, 'di ba? Oo, ang ganda nung setup, talagang full of flowers. Talagang alam mong pinaghandaan yung celebration na yan. Ngayon, siyempre, ang mga fanay, sabing ganun, bakit walang masyadong friends? Bakit daw limited limited lang yung mga bisita doon? Parang intimate. Intimate, di ba? Yes. Parang pang family lang daw ni Kim. Hindi daw ba kaya pamamanhikan na yon? Actually, bago pa yung pamamanhikan niyan, may naririnig ako ayon sa aking reliable source. Yes. Doon daw sa France, nung nandun si na sumunod si Kim, na nag-aral pa siya, para daw doon daw engaged na sila. Kaya may mga ganun siya. Nabalita, di ba si Christian, si Christian Gasa, sabi line item, tapos pinangalanan din, di ba? Oo, engaged na raw sila. Tapos, iduduktong mo din naman yung mga pahaging din. Ano ba ang wish mo, Kim? Di ba sabi ni Karil doon sa programa nila, di ba? Ang sabi niya is ultimate happiness. Ano sabi ni Karil? Hindi extreme happiness, ha? Sabi ni Karil, paparating na raw, sabi. So parang ibig niyang sabihin, reading between the lines, ang ultimate happiness si Kim ay si ultimate Paolo Abilino. Sino pa ba? Wala nang iba, di ba? Yung paparating na yon, yun no? ang kanyang happiness. Si Paolo. Kitang-kita naman sa kanyang mga mata. True. Na si Kim kay Paolo. At the same time, si Paolo din in love. Isipin mo from Philippines, diretso ka sa plus para mag-aral. Gusto mo kasi makasama si Paolo. Yun Ito yung sinasabi natin na kasi di ba, aminin nyo na marami pa rin talaga ang nagda-doubt sa kung meron ba talagang relationship yung dalawa. Actually. Kasi nga, parang ang description nila kay Paolo is parang very nonchalant. Parang very, hindi siya ganun ka-showy. Parang sa kanilang dalawa lang, parang si Kim daw ang laging naka-angkla or siya lang talaga yung showy, di ba? Correct, showy. So medyo may doubt sila kay Paolo. Pero syempre yung pagpapakita ng mga ganitong resibo, yung pagiging consistent, tapos meron pa silang latest na project together na kukunan sa South Korea. Dito mo naman malalaman na hindi naman bumibitaw si Paolo. Siguro kanya-kanya lang talagang pagpapakita. 'Di ba? Yung love language ba na may mga taong hindi talaga sila At saka showy. meron tayong mga, syempre di naman natin nakikita, di ba? Yung ginagawa ni Paolo para kay Kim. What if kung silang dalawa lang, siguro lingkisan. Sila ng lingkisan. Kiss-kissan. Parang mga ahas, no? Parang mga ahas, lingkisan, no? Kasi minsan, aminin naman natin na ang mga tao, kapag nakikita, Diyos ko, yung very clingy sila, yung magjowa, sasabi, dako, kaya kung sila lang dalawa sa kwarto, mas lalong ganyan. Siguro ayaw ni Paul talaga ng show. Yes. Parang gusto niya, ayaw niya yung magpaka-showbiz. Ganyan yan. What more kapag silang dalawa lang? Pwede ko naman gawin ito privately, di ba? Ganon. Ayaw niya na masyadong napapag-usapan. Kung baka hindi na namin kayo ipakita pa, di ba, na kami nagmamahal. Basta alam namin sa isa't isa, we're in love to each other, sabi ni Paul. Langga, nakasiro. Yan gusto niya Ate Tess in show. Sa ngayon, walang malinaw at confirmed na balita na ang birthday celebration ni Kim Chiu ay eksklusibo lang sa family ng Kim Pao, fans o pamilya nila ni Paolo Abilino. Ito ang mas realistic na nangyari based sa lumalabas na info online. May mga videos at posts na nagpapakita na kasama si Paolo Abilino at pamilya ni Kim sa celebration. May haka-haka rin na posibleng invited ang side ni Paolo, pero hindi ito official confirmation. More on tanong o speculation lang. Karamihan ng content na umiikot ay galing sa fan pages at vloggers, hindi sa verified news outlets. So eksklusibo ba? Hindi talaga masasabi na exclusive sa Kim Pao family lang. Mas tamang description. Private, intimate celebration, focus sa family at close friends. May presence ni Paolo, kaya kinikilig ang fans. Bakit nagiging issue? Dahil sa lakas ng fandom ng Kim Pao, bawat galaw nila, nabibigyan ng malalim na meaning, na pag-ugnay agad sa relasyon nila. At minsan napapalaki ang kwento kahit kulang sa confirmation. Bottom line,
May involvement si Paulo at possible na close circle lang ang invited. Pero walang solid proof na exclusive ito sa Kim Pao family lang. Sa totoo lang, yung ganitong balita tungkol sa birthday ni Kim Chiu na parang exclusive sa Kim Pao family ay typical example ng fandom hype kaysa solid na news. Aking masasabi, malakas ang fandom kaya napapalaki ang simpleng event dahil sikat ang tambalan ni na Paulo Avellino at Kim Pao. Kahit simpleng birthday, nagiging special gathering, binibigyan ng malalim na meaning, at minsan napagkakamalang may exclusive circle. Pero sa realidad, normal lang na. Family plus close friends ang invited, hindi naman talaga public event. 2. May presence si Paulo, kaya kinikilig ang fans. Totoo na napansin ng netizens ang involvement ni Paulo. Like birthday greetings niya na nag-trend online. Kaya automatic, iniisip ng fans na special ang setup at napupunta sa ideya na parang inner circle lang. 3. Walang solid proof na exclusive ito. Based sa available info, walang official statement na exclusive Kim Pao family only. Karamihan ng lumalabas ay fan interpretations at social media posts lang. Ibig sabihin, speculation, realistic take. Mas tama sigurong tingnan ito bilang private, intimate celebration. Kasama ang mga taong importante kay Kim, may kilig factor dahil kay Paulo. Bottom line, hindi mali na kiligin ng fans. Parte yan ng pagiging fan. Pero kung usapang facts, hindi ito confirmed na exclusive sa Kim Pao family. Mas pinalaki lang ng fandom at social media ang kwento. Kung titignan ng mas malalim, yung balitang birthday celebration ni Kim Chiu na parang exclusive sa Kim Pao family ay isang magandang halimbawa kung paano gumagana ang fandom culture sa Pilipinas, lalo na kapag may sikat na love team tulad ni na Paulo Avellino at Kim. Mas mahabang reaction. Una, natural lang na maging intimate ang isang birthday celebration, lalo na kung celebrity ka. Hindi naman talaga inaasahan na imbitado ang lahat. Karaniwan, ang invited lang ay pamilya, malalapit na kaibigan, piling tao na may personal na koneksyon. Kaya kung makikita si Paulo sa ganung event, hindi agad ibig sabihin na exclusive Kim Pao circle na iyon. Mas simple ang explanation, important person siya sa buhay ni Kim, kahit anong live event. Bakit lumalaki ang issue? Dito pumapasok ang lakas ng fandom. Ang Kim Pao fans ay very observant kahit maliit na gestures na papansin. Emotionally invested sa tandem, mabilis mag-connect ng dots kahit walang full context. Kaya kapag may nakita silang presence ni Paulo sa family event, sweet or meaningful interactions, body language na may something naging narrative agad na exclusive, special, o may deeper meaning. Pero ang totoo, minsan interpretation lang ito ng fans, hindi actual confirmation ng sitwasyon. Reality check. Sa showbiz, maraming bagay ang hindi agad nilalabas sa publiko, pinipiling gawing private o minsan intentionally vague para iwas issue. Kaya kahit may kilig moments, hindi pa rin iyon automatic proof ng relasyon, exclusivity o special label. The good side. Hindi rin naman totally negative ang ganitong balita. In fact, nagpapakita ito kung gaano ka-supportive ang fans, nagbibigay saya at kilig sa maraming tao, nakakatulong sa popularity ng artists. At sa totoo lang, yung simpleng birthday ay nagiging moment of connection between celebrities and fans. The downside. Pero may risk din. Kapag sobra ang assumptions, nagkakaroon ng pressure sa dalawa, pwedeng ma-misinterpret ang actions nila. Minsan, nagiging unrealistic ang expectations ng fans. At kapag hindi nag-match sa expectations, doon na pumapasok ang disappointment o bashings. Bottom line, yung balitang ito ay hindi talaga tungkol sa exclusive party. Mas tungkol ito sa kung paano binibigyang kahulugan ng fans ang bawat galaw ni na Kim at Paulo. At kung magiging honest tayo, walang solid na ebidensya na exclusive ito sa Kim Pao family lang. Mas pinalakas lang ito ng kilig, speculation at fandom imagination. May ilang mahahalagang anggulo pa na pwedeng idagdag para mas maging buo ang pagtingin sa balitang ito tungkol sa birthday ni Kim Chiu at ang koneksyon nito kay Paulo Avellino. 1.1. Image at branding ng Kim Pao. Hindi may kakaila na ang tambalan nila ay may malakas na market value. Kaya kahit private event, bawat labas ng picture o video, bawat interaction nila nagiging bahagi ng story ng love team. Minsan, kahit walang intensyon, ang simpleng presence ni Paulo sa birthday ni Kim ay nakakadagdag sa narrative na may something sa kanila. Do. Selective sharing sa social media. Hindi natin nakikita ang buong pangyayari. Highlights lang ang napopost, curated photos, piling videos,
controlled angles. Ibig sabihin, posibleng mas marami pang bisita o ganap na hindi lang naipakita. Kaya delikado talagang mag-conclude agad na exclusive ang event. 3. Cultural factor. Pamilya muna. Sa Pilipinas, lalo na sa mga tulad ni Kim na kilala na family-oriented, ang birthday ay kadalasang intimate, may focus sa pamilya, hindi ingrande para sa publiko. Kaya kung mukhang limited ang tao, hindi iyon dahil sa love team, kundi dahil sa personal choice at values. 4. Possible soft launch, pero hindi sigurado. Ito ang pinaka-inaabangang angle ng fans. Kapag ang isang artista ay nagpapakita ng consistent presence sa personal events, komportable kasama ang family ng isa't isa, minsan iniisip ng fans na ito ay soft launch ng relationship. Pero maging maingat, wala pa ring direct confirmation mula kina Kim o Paulo. 5. Fan-driven narratives versus reality. Sa panahon ngayon, ang balita ay hindi lang nanggagaling sa media. Madalas, fans na ang gumagawa ng kwento by sa screenshots, short clips, body language analysis. Kaya ang nangyayari, ang posibleng nangyari ay nagiging parang totoo sa paningin ng marami. Final dagdag na insight. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa birthday. Ito ay tungkol sa perception versus reality sa showbiz. Reality, isang private birthday celebration. Perception, isang special at exclusive na Kim Pao moment. Kung pagsasamahin lahat, may kilig, may clues, pero walang kumpirmasyon. May presence si Paulo, pero hindi ibig sabihin exclusive na agad. Mas pinapagana ito ng fandom kaysa actual facts.